Bata pa lang ako, nawawala na ang ate Kayla ko. Hindi na siya nakita pa matapos ang unang simbang gabi ng taong 1998. Kahit 13 anyos pa lang siya noon, ang sabi ng mga pulis, lumayas siya at sumama sa boyfriend niya. Hindi na daw dapat hanapin ng ayaw ng magpahanap pa. Oo, suwail na bata ang ate Kayla. Pero bata siya eh, 'di ba? Dapat kahit papano, kahit pakitang tao, naghanap sila. Kaso wala talaga eh. Tapos hindi rin nagpumilit sila mama. Parang hindi nila dugot laman yung nawala. Ang katwiran nila, kung sino yung gustong magstay at sumunod sa mga utos nila, yun lang ang pag-aaksayahan nila ng oras. Kaya maaga ring umalis sa bahay si Kuya Aldrin. Pero hindi para mag-asawa. Nagpaalam naman siya sa kanila. Nagtrabaho siya, yung 2 taon lang na vocational course ang kinuha niya sa kolehiyo. Naiinis dun si Papa pero wala siyang magawa. Ang sabi ni Lolo sa kanya, huwag pilitin kaysa magluko pa, masayang pa ang pera. Pero gusto talagang maging engineer ni Kuya, pero mahal niya kaming 2 natitirang kapatid niya at gusto niyang makuha kami agad kila Mama. Gusto niyang maagapan ng nangyayari noon kay Ate Cassandra. Si Ate Cassandra ang kakambal ni Ate Kayla. At mula nang mawala si Ate Kayla, hindi na siya yung dating siya. Lagi na siyang malungkot, tapos nananaginip ng masama na nagiging dahilan para umayaw na siyang matulog. At dahil kulang sa tulog, nagkakasakit siya. Pero ang sinasabi lang nila Mama, nag-iinarte siya. Ano ang pilit ni Kuya sa kanila na ipatingin siya sa espesyalista, ayaw nila. Para saan daw nag-iinarte lang siya? Bakit pag-aaksayahan siya ng pera? Kahit nang magsimula si ate na makakita ng kung ano-ano kahit gising pa siya. Para bang binabangungot siya pero gising. Lagi kaming umiiyak ni Kuya pag nakikita siyang ganon. Lalo pag sumisigaw siya na nagmamakaawa na tama na. Na maawa sila. Tapos, makalipas ang 1 taon mula nang mawala si Ate Kayla, nasa school kaming 2 noon ni Ate Cassandra. Nang bigla niyang sapuin ang tiyan niya. Masakit daw. Kaya nagpatulong ako sa mga kaklase ko na nasa kantintin na dalhin siya sa klinik. Wala yung nurse pagdating namin. Nag-lunch break daw. Mabuti na lang kasi ako lang ang nakarinig ng sinabi ni Ate Cassandra. May babae daw sa paanan niya at pinaiiri siya. Hindi daw siya pinasisigaw. Pinaiiri siya na parang tumatai lang daw siya ng tubol. Tapos nawalan siya ng malay. Umiiyak na ako noon habang hinahaplos siya sa buhok. Air-conditioned ang clinic pero naliligo siya sa pawis at kitang-kita ko na talaga na para siyang pagod na parang kagagaling niya lang sa isang sakit. Nang magising siya, pinapangako ko siya na sa amin lang 2 ni Kuya Aldrin niya sasabihin yung nakita niya. Sa mga panahong yun, dala na rin ng kung ano-anong traumatic na nakikita niya. Napapasunod namin siya ni Kuya. Yun ang naging catalyst para humantong sa desisyon niya si Kuya Aldrin. Kaya 18 pa lang siya ay nagtrabaho na siya. Halos 4 na taon pa bago niya kami nakuha. Sa loob ng 4 na taon, mas lumala si Ate Cassandra pero nanatiling walang pake sila Mama. Nang minsan ngang mapasyal kami sa Kapitolyo sa opisina nila Papa at nakita ni Ate yung manager nila, nagwala si Ate at sinabing yun yung nasa panaginip niyang laging nananakit sa kanyang lalaki. Sinabunutan ni Mama si Ate ng grabe nun. Aminado si Kuya Aldrin na kung hindi dahil sa pamanang lupa ni Lolo sa kanya, hindi niya pa kami makukuha kila Mama. Basta bago rumatay ang matanda at iuwi sa probinsya, pinatawag niya si Kuya at ibinigay ang titulo ng 2 lote sa probinsya. At nakapangalan na yon kay Kuya. Yung isang lote ay malaki at may taniman pa.
Sinabi niya kay kuya na hindi yun alam ng mga anak niya at ni Lola. Nang bilhin niya daw yun 8 taon na ang nakararaan, talagang ipinangalan niya yun kay kuya. Talagang nakalaan na yun para sa kanya. Para makuha niya kami kila mama. Yung nangyayari kay Cassandra, may connection kay Kyla. Hindi ko lang talaga alam pero ganyan din dati ang nangyari sa dalawa kong tiya. Kambal din sila. Nang malayo sila sa isa't isa, parang nakikita nila ang nakikita ng bawat isa. Ang hirap lang paniwalaan. Pasensya na kayo kung duwag ang lolo ninyo. Ayaw ko lang talagang mahusgahan katulad ng tatay ko. Ibenta mo yung isang lote at kunin mo na ang mga kapatid mo. Yan ang bilin sa kanya ni lolo. Parang ding hinintay lang ni lolo na mabenta ni kuya at makuha niya yung pera saka siya rumatay na. Habang aligaga sila mama kay lolo, naghanda naman kami nila kuya na umalis. Ako ang itinoka niya sa pagsusulat ng liham ng pamamaalam sa kanila. Baka bigla nilang maisip na magpakamagulang Para alam ng mga tao na okay lang tayong 3. Pa-photocopy mo tapos pirmahan natin bawat kopya. Utos ni kuya. Hindi namin sinabi kung nasaan kami. Hindi nila alam na nasa kaparehong probinsya lang kami na pinag-uwian nila kay lolo. Pero yung isang loteng pamana ni lolo, self-sustainable na. Tinaniman niya ng kung ano-anong gulay at lahat hitik ang mga bunga. May mga nakaredy na rin na kulungan ng manok at baboy. Bumili ng panimula nun si kuya. At ang pinakamahalaga, may bahay na rin na may 4 na kwarto. At may stock na ng bigas at kung ano-ano. Kahit isang buong taon kaming hindi lumabas ng bakuran, hindi kami magugutom na 3. Umaasa si lolo na babalik pa si Kyla. Sabi ni kuya habang nakatingin sa ika-4 na kwarto. Tinanong ko siya noon kung nawalan ba siya ng pag-asa. Tinignan niya ako ng matagal bago sumagot. Akala ko nga hindi na siya sasagot pa Pag magkokolehiyo ka na saka ako sasabihin sa'yo. Masyado ka pa kasing bata para maintindihan to. Pag 16 ka na ha. Sagot niya. Naging full-time nang magsasaka si kuya. Nagtayo din kami ng sari-sari store sa harapan at karinderya. Sapat ang kita noon para mabuhay kami ng maginhawa. Nasa 3 taon ako sa sekundarya nang simulan ni kuya na ipatingin sa doktor, si Ate Cassandra. Pero tuwing pag-uwi nila, bigo ang itsura niya. Kung walang nakikitang mali kay ate yung doktor na pinagdalhan niya, yung iba naman tumatawa sa mga nakikita ni ate. Parang hindi mga doktor ang mga putang ina. Madalas ay bulalas niya. Tapos sa huling taon ko sa sekundarya, may naging close akong teacher, advisor ko. ESP ang tinuturo niya. Kaedad siya ni kuya at alam niya ang sitwasyon naming 3. Kasi sa panahong yun, patay na si lolo at nalaman na nila mama kung nasaan kaming 3. Nag-iskandalo sila ni papa sa school ko. Si Ma'am Steves ang nagtanggol sa akin. Siya rin ang nag-utos sa isa sa mga kaklase ko na puntahan si kuya para maiuwi ako at mailayo kila mama. Kaya nalaman niya at ng buong klase ang istorya sa likod ng pag-alis namin sa poder nila mama. What if hindi hallucinations ng ate mo yun? Paano kung yung mga waking nightmares niya yung nararanasan ng kakambal niya? Kasi up until now, may mga unusual connection sa mga kambal na hindi mapaliwanag ng science. Sabi ni ma'am. Nang sabihin ko yun kay kuya, sinabi niya na sa akin lahat. Lalo na yung hinala niyang hindi siya naniniwalang lumaya si Ate Kyla. Naniniwala siyang may kumuha sa kanya. At yung sinabi ni Ma'am Steves, yun din ang pinaniniwalaan niya. Pero bilang kuya, gusto niya na muna ng mas luhikal pa munang dahilan. Gusto niya nagawa na lang ng utak ni Ate Kyla yung mga nakikita niya. Kasi Soy, alam mo yun? Yung nakita niya sa school clinic ninyo, nung kwento niyo sa akin yun Soy, gusto kong magwala. Kasi Bunsoy, kung totoong nakikita at nararanasan niya yung nararanasan ni Kyla,
Bunsoy, ibig sabihin 1 taon mula nung mawala siya. Nagbuntis siya. At yung naranasan ni Cassandra sa klinik, ibig sabihin, nanganak na si Kyla. Napatakip naman ako ng bibig nun. At nang makabawi ay bigla kong niyakap si Ate Cassandra na tulog. Nakatulog habang naka-headphones. Paano hindi ako iiyak? Sa loob ng 8 taon mula nang mawala si Ate Kyla. Yung nangyari sa klinik. Hindi yun one-time thing lang. Naulit yun ng 5 beses pa. 13 anyos lang ang Ate Kyla nang mawala siya. Yun na lang ang isipin ninyo. Dapat hindi na ako magtutuloy ng kolehiyo dahil sa mga nalaman ko. Gusto kong simulan ng hanapin si Ate Kyla. Pero may pinaalala sa akin si Kuya. Yung nasa isa sa mga hallucinations ni ate mo. Tanda mo yung sabi niya na lagi siyang nasa isang magandang kwarto. May aircon, maraming stuffed toys, may kamang malambot. Pero nakakadena ang paa niya. Sapat lang ang haba para makapunta siya sa banyo ng kwarto. Bunsoy, kung sino man ang kumuha kay Kyla, matalino. May isang key info na nasa so-called hallucinations ni Ate Cassandra na pareho naming nakalimutan ni Kuya na saka na lang namin naalala nung may magpaalala na. Mag-asawa na si Ma'am Steves at si Kuya ko nito. Yung bahay, doon pa rin kami nakatira. May 2 anak na sila na ang pinaka-babysitter ay si Ate Cassandra. Habang ako naman ay co-teacher na ang hipag ko at may kalandian na rin. Halos 20 years na mula nang mawala si Ate Kyla. Lunes na lunes nito pero pikon na pikon agad ako dahil yung advisory ko may binugbog na taga-kabilang section. 3 na yun. At hindi ko alam kung papayag pa yung guidance na mag-community service lang yung mga sangkot. Kaya nang matapos ang usapan sa guidance, masakit na ang ulo ko. Suspended sila ng 1 buwan. Kaya nang may tumawag sa akin, ang sagot ko, "Not now." Tapos tuloy-tuloy na akong naglakad pabalik sa room ko. Pero pagkaupo ko sa upuan ko at nagre-ready na ako ng sermon, may lumapit sa aking 5 tao na hindi ko kilala. Mga bata pa sila. Pero yung edad nila hindi na pang senior high. "Tita, anak po kami ni Kyla Benaventura." Walang paligoy-ligoy, rekta, Lunes na Lunes. Alam niya kung sinong kumuha kay Ate Kyla? Yung manager nila mama. Siya ang nagkulong at bumuntis kay ate ng 5 beses. Binugbog siya ni Kuya. Wala ni isa sa mga anak niya ang umawat. Nandun din sila mama at papa na parehong nakanganga. Nung una pinagtatanggol pa nila yung dating manager nila eh. Naging maayos naman daw ang buhay ni ate sa kanya. Ni hindi naman daw niya sinaktan. Putang ina ninyo, hindi sinaktan? Putang ina ninyo, bagay nga kayo. Sabi ko na lang. Si Ma'am Steves, yung hipag ko, hysterical na tumatawa habang yakap si Ate Cassandra. First time niya kasing makamit and greet sila mama at papa. Hindi niya akalain na mas malala sila sa totoong buhay. Sa araw din na yon, nalaman namin na 2 taon na mula nang mamatay si Ate Kyla. Komplikasyon sa panganganak. Stillborn ng huling anak niya. At alam ng 5 anak niya na may hindi tama sa pamilya nila dahil unang-una, hindi pinapayagan ng papa nila ang mama nilang lumabas ng bakuran kahit sa mga school activities nila. Pagkakain sila sa labas, tuwing gabi dapat. Hindi rin pala salita ang mama nila, para bang kinondisyon na siyang ganun. Sakalang namulat ang 2 panganay ni Ate Kyla dahil sa isang lesson nila sa psychology. Oo, kambal din ang panganay ni Ate Kyla. Doon na nila natanong ang mama nila tungkol sa pamilya nito kung ilang taon siya nang makilala ang papa nila. 8 taon pa lang ako, kilala ko na papa ninyo. Yan ang pinaka nakakakilabot na sagot ng mama nila sa kanila. Alam naman nilang malaki ang agwat ng edad ng mga magulang nila pero hindi nila inasahan na ganun kalala.
Kaya tinanong nila ng tinanong si Ate Kyla hanggang sa ikwento niya na kami sa kanila. Yung pag-utos sa amin ni Kuya Aldrin na bilhan siya ng yosi sa kabilang kanto, yung pagtakas naming tatlo nila Ate Cassandra sa makeup ni Mama, yung pangungupit namin ng barya sa bulsa ni Lolo tuwing malalasing siya, yung masasayang alaala noong bata pa kaming apat, bago mawala si Ate Kyla. Inamin nilang mabuting ama ang tatay nila sa kanya, pero sa nalaman nila na wala na ng parang bula yung respeto nila. Sumama nga sila agad sa amin eh. Ayaw nilang makasama ang ama. At alam naming deep down, gusto nilang makasama si Ate Cassandra na ayon sa kanila, kamukhang kamukha ng mama nila. Ang hindi inasahan ng kahit na sino sa amin ay nang kumontra sila mama at papa. Paano daw si sir nila? Hindi man lang daw kami naaawa. Wala na nga si Ate Kyla, pati ba naman daw mga anak nila ay iiwanan siya. Walang naawa sa kanya o sa kanila. Malaki at mulat na ang 5 sa katotohanang biktima ang nanay nila, ang Ate Kyla ko, ng tatay nila at ang mga magulang namin na hindi namin mawari kung nasaan. Kung naging magulang ba talaga sila sa amin nila kuya o sariling interes lang ang mahalaga sa kanila. Sa ngayon, nasa poder pa rin namin ang 5, literal. 6 na taon na rin mula nang makilala namin sila. Nakapagtapos na silang lahat sa kolehiyo, kanya-kanya na sila ng trabaho. At halos araw-araw pa rin kung pabalikin sila ng tatay nila sa kanila. Nanggagaslight talaga. Pero ni isa, wala nang kumausap pang muli sa kanya. Sinubukan namin kasuhan siya, pero putragis talaga ng batas natin at karamihan sa nagpapatupad nito. Paanong kidnapping daw ang nangyari kung nakalimang anak sila? Nakakaiyak sa inis at galit. Hindi ba nila naisip na 13 lang ang ate nang mawala? Kitang-kita din naman sa birth certificate ng mga panganay niya na 14 lang siya nang pinanganak sila. 14 at 42 naman ang ama. Pakiramdam ko hindi na mag-aasawa pa si Ate Cassandra. Kontento na siyang mag-alaga sa mga pamangkin niya. Ako nag-asawa na at may isang anak na. Si ate ang nag-aalaga pag nagtatrabaho kaming mag-asawa. Ganon din sa 2 anak ni kuya kahit malalaki na sila. Kahit nga yung mga anak ni Ate Kyla na ang tawag na sa kanya ay mama inaasikaso pa rin niya. Sisiguruhin ko na lang na wala nang matutulad pa kay Kyla. Magpapakamagulang ako sa kanila. Bagay na hindi nagawa para sa atin nila mama at papa. Sabi ni Ate Cassandra.